Trending na murang kainan ay mapapanood natin ngayong linggo sa programang Kapuso Mo Jessica Soho dahil ang kainan na ito ay talagang pinagkakaguluhan mula rito sa lugar ng Pasig City na kung saan ang mga combo meal ay nagkakahalaga lamang ng 12 pesos ay meron ka ng kanin at ulam. Kumbaga ay presyong pang estudyante. Ito ang dinudumog na kainan mula sa lugar na ito at ang pinaka-bestseller sa kanila ay ang tinatawag na patir o pastel na ginayat na manok with kanin. Kaya ito ay napakasarap at talagang napakalinamnam sa paningin dahil sa murang halaga ay makakakain ka na. Kaya naman ay dinudumog ang akis tapsihan na ito ni Alma Crescencio, ang owner ng kainan na ito. Napakasarap naman talaga at marami kang pagpipilian ng mga pagkain. Kaya naman ang mga estudyante ay tuwang-tuwa at sinasabi nila na talagang malaking tipid lalo na sa kagaya nilang mga estudyante lamang. Ito ay ginigisa lang at nilalagyan na ng toyo ang mga peraso na ginayat na parte ng manok. Kaya naman ay napakasulit talaga para sa mga customers nila. At kung ikaw naman ay naghahanap ng extra budget na meron ding kanin at ulam na pangkarinderya ang presyuhan ay makakabili ka rin sa kanila na nagkakahalaga ng 15 to 25 pesos. Ang pinakamabenta sa kanila ay ang Bicol Express at pork dinakdakan. Ito ang kanilang bestseller. Talaga nga naman dinudumog ng mga tao dahil marami silang mga putahe na ibinebenta kada araw. At kada araw ay mahigit 1,000 serve o serving of budget meal ang naibebenta nila. Malaking tulong daw ito para sa kanila dahil nakakatulong sila sa komunidad. Kung dati ay nakakatipid itong si Alma, ngayon ay nakapagpundar na siya ng sariling house and lot. Meron na rin sasakyan at lumago ang kanyang buhay. Talagang umasenso ang kanyang pamilya dahil nauunawaan daw niya ang buhay ng isang estudyante dahil pinagdaanan daw niya ito dati na kung noon ay nagtitipid niya ang halagang 20 pesos na kanyang baon. Kaya nauunawaan niya ito. Samantala, dito naman sa lugar ng Mandaluyong sa May Show Boulevard ay makakatagpo tayo ng unlimited buffet everyday magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at matatagpuan natin yan dito sa Emrys, Bunaluhan and Tapsilugan na mismo nagmamayari ay ang 59-year-old na si Rizalino Magaliano. Dinudumog talaga ito dahil nagkakahalaga lamang ang buffet na ito ng 85 pesos. Sa halagang 85 pesos na meal ay magkakaroon ka na ng kanin, longganisa, fried tilapia, steamed vegetables tulad ng okra at talong. Pila-pila ang mga tao. Wala pa lang alas 8 ay pang blockbuster na ang pilahan dahil talagang dinarayo ito. At halos mga natutuwa ang mga kumakain dito dahil nga malaking tipid. Dahil sa halagang 85 pesos lamang ay talagang mabubusog ka na at makakain ka pa ng masarap. At ayon pa kay Rizalino, 35 katao daw ang kumakain dito kada araw. Ayun nga lang, dahil nga sa sobrang dami ay umaabot ito ng 100. At ang ilan pa nga ay inuupuan na raw yung ibabaw ng freezer. Meron pa nga sa may bandang banyo, makakain lamang. Kaya ang kumakain sa kanila ay maximum of 30 minutes lamang ang limit per customer dahil nga sa dami ng kumakain. Ayon sa kanya, ay nag-umpisa raw siya na magbigay ng 58 pesos mula sa set meal sa mga ayaw mabusog dahil nung nag-birthday daw siya nung nakarang taon na 58 years old ay sinimulan niya raw baliktarin ng 85 to 58 pesos dahil gusto rin daw niya makatulong sa mga tao dahil birthday naman daw niya yun. Kaya naman ay natutuwa talaga siya. Kung titignan natin mga kapuso ay mukhang palugi itong si Rizalino pero kumikita raw siya kada araw ng 12,000 pataas. Kaya naman ayon sa kanya ay nakakaintindi rin daw siya sa mga kapwa niya dahil marami rin daw sa mga kababayan natin ang talaga naghihirap. Sa pamamagitan ng ganito ay nagbenta siya ng murang halaga ngunit mabubusog ang mga customers niya. Samantala, maski ang mga delata at mga grocery items ay nagmamahal na rin sa ngayon. Kaya naman ay kanya-kanya tayong diskarte
kung ano ang mabibili natin kada araw at pinagkakasya ang ating mga pera. Ngunit sa isang bodega dito sa Novaliches, Quezon City, ang lahat ng mga items, non-food pati mga food groceries ay nagkakahalaga lamang ng piso. Gaano ito katotoo? Nakapanayan ng Team Jessica ang owner ng Piso Mura Bagsak Presyo na si Francesca Madriaga, na dating sales lady mula sa mall na ngayon ay isang mayaman ng negosyante dahil nga sa pagbebenta ng mga bagsak presyo ng mga grocery items na nagkakahalaga lamang ng piso. No minimum and no maximum order per item is 1 pesos. Sinasalo daw nila ang mga nabibili nilang mga grocery items mula sa mga business owners na hindi na kayang magnegosyo. Nabibili nila ito sa mababang presyo at mababa lang din sila kung magpatubo. Kaya binebenta lamang nila ito sa halagang piso. 9 AM ang bukas ng bodega. Ngunit si Nanay Violi ay 10 oras na rin siya naghihintay mula madaling araw. Dahil nga sa pagtsatsaga na makabili ng mga grocery items na nagkakahalaga lamang ng piso. Dati raw ay 537 ang minimum na kinikita ni Francesca sa pagiging sales lady araw-araw. Ngayon naisip daw niya na mas malaki ang pagbebenta o kita sa pagiging online seller, kaya pinasok niya ang pag-online selling. Noong nagkaroon daw ng pandemya ay isa siya sa mga biniyaan ng ayuda na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ginamit daw niya ito pampuhunan. Kaya ang maliit niyang online store dati, ngayon ay isa ng malaking warehouse na tindahan. 50 customers per batch ang pumapasok at year 2024 to 2025 ang expiration ng mga items na kanyang ibinebenta. Kaya talagang pang blockbuster ang kanyang bodega. Pagpasok pa lamang ng mga tao ay talagang kuyugan na. Kanya-kanyang kuha ng mga grocery items. Samantalang si Nanay Violi, sulit na sulit ang 10 hours na paghihintay niya dahil marami siyang mga items na nakuha. Pati ang 3 babaeng ito ay nag-day off pa sila ng sabay-sabay sa kanilang trabaho at sulit-sulit naman daw dahil halos 1 buwan daw nila itong kakainin, 1 buwan na pangangailangan. Ayon kay Francesca, nauunawaan daw niya ang mga kababayan natin na talagang nagtitipid tungkol nga sa mga mamahalin na mga bilihin. Kaya once a month lamang daw niya ito ginagawa ang bagsak presyo dahil minsan lamang daw sila magkaroon ng mega sale na once a month lamang. Kaya very friendly at talaga ang kanyang negosyo para sa komunidad. Dito na po nagtatapos ang istorya mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood.